Alam mo ba na ang lahat ng sapatos, kahit ano o kahit kanino ay pwedeng maging pinakamaganda at pinakamagara? Gusto mo bang malaman kung paano? Samahan ako sa ating tampok na kwento dito sa mga kwentong chikiting. Ang aking ikukwento ngayon ay pinamagatang Ang Pinakamagarang Sapatos, kwento ni Danilo Nino Calalang at guhit ni Paul David D. Arcos. Si Jason na yata ang may pinakamagarang sapatos sa kanilang paaralan. Maraming palamuti at sari-saring kulay ang sintas. Manghang-mangha ang kanyang mga kamag-aral. "Jason, ang gara naman ng sapatos mo," puna ni Mario. "Salamat," ang tanging na itugon ni Jason. Kabaliktaran ito ng sapatos ni Jeboy. Bukod sa pudpud na ang swelas nito, nakabuka na rin ang nguso at bigtas ang sintas. "Jeboy, nagugutom na yata yung sapatos mo," uso ni Mario. Kapag ganito ay tahimik na lang naaalis si Jeboy. Pangarap ni Jeboy ang magkaroon ng sapatos na mas magara pa sa sapatos ni Jason. Iyong pinakamagara sa lahat ng pinakamagagarang sapatos. Gusto niya itong maging makulay gaya ng baghari o di kaya ay may pakpak at maaari siyang ilipad. "Hindi na nila ako tutuksuhin kapag nakita nila ang sapatos ko," sabi niya sa sarili. "Ako ang magiging pinakamagaling sa basketball at pinakamabilis tumakbo." Pero bigla siyang nagising sa pangangarap na makauwi siya ng bahay. "Anak, pasensya ka na," tugon ni Tatay Lito. "Pagtiyagaan mo muna iyang luma. Wala pa tayong pera para makabili ng bagong sapatos." Lalong nalungkot si Jeboy. Isang araw, nagkaroon ng paligsahan sa pagtakbo at paglundag sa kanilang paaralan. Laking tuwa ni Mario dahil magagamit niya na ang kanyang bagong pulang sapatos na sa itsura pa lamang mukhang makatatakbo siya ng matulin. Natuwa rin si Jason dahil siya at ang kanyang magarang sapatos ang palaging nananalo sa takbuhan. Si Jeboy naman ay kabado. Alam niyang hindi siya makatatakbo ng maayos dahil sa sira niyang sapatos. Bukod rito, nawawalan siya ng gana dahil sa mga sigaw na panunukso ng kanyang mga kaklase. Sa hudyat pa lang ng pito, mabilis nang nakahakbang si Mario. Para siyang isang matuling sasakyan. Naghiyawan ang mga tao, pero lalong lumakas ang kanilang mga sigaw na makita nilang nauungusan siya ni Jason. Parang inililipad ng kanyang magarang sapatos si Jason. Tila binubuhat siya ng bahaghari sa kanyang paglundag. Nagdingning palalo ang sapatos niya dahil sa makulay na sintas nito. "Jason! Jason! Jason!" sigaw ng lahat. At nanalo nga si Jason. Pumangalawa si Mario. Pinakahuli namang nakarating sa dulo si Jeboy. Lalong napudpod ang kanyang sapatos at lumaki ang sira ng swelas nito. Matapos ang mga hiyawan at pagpuri sa nanalo, lumapit si Jason kay Jeboy na naupo sa isang sulok. "Maraming naniniwala na nanalo ako dahil sa sapatos ko," bungad ni Jason. "Maganda ang sapatos mo at mukhang matibay," sabi naman ni Jeboy. "Mas nakabibilis ng takbo kapag maganda ang sapatos." "Hindi yan totoo. Alam mo ba ang sikreto nitong sinasabi nilang magara kong sapatos?" Tinanggal ni Jason ang suot niyang sapatos. "Ito ang sapatos na nagsasalita." "Sapatos na nagsasalita?" Sa isang iglap,
Tila dinala ni Jason si Jeboy sa mundo ng imahinasyong pinunlaan ng mga pangarap. Lumipad-lipad sa kanyang harap ang sapatos ni Jason at bumuka ang nguso at nagsalita. Oo, dati may sapatos na nagsasalita. Butas-butas na ito at malaki na ang sira sa suwelas. Sobra siyang nalungkot pero hindi siya nawalan ng pag-asa. Nakakita ang sapatos na nagsasalita ng baghari at sinabi rito, "Pwede mo ba akong bigyan ng kulay? Kumupas na kasi ang kulay ko." Sa awa ng baghari ay binigyan siya ng kulay nito. Kahit maraming butas, naging matingkad ang sapatos na nagsasalita. Sumunod ay nakakita siya ng makinang na bituin. "Maaari ba ninyo akong bigyan ng konting kinang para kahit marami akong butas ay pagmulan ako ng liwanag sa dilim?" Natuwa ang bituin at binigyan siya ng kinang. Nagningning ang sapatos na nagsasalita. May dumaan na isang prinsipeng may napakagandang damit. Naakit ang prinsipe sa sapatos at gusto niya itong kupkupin. "Mahal na prinsipe, mayroon na pong nagmamay-ari sa akin," sabi ng sapatos na nagsasalita. "Malulungkot siya pag nawala ako. Wala na siyang ibang makukuhang sapatos. Dahil sa kabutihan mo, babalutan kita ng aking damit para magamit ka ng nagmamay-ari sa iyo." At mula sa kanyang damit ay pumunit ang prinsipe at itinagpi ang pira-pirasong tela sa mga butas na nagsasalitang sapatos. Sa husay ng pagkakatagpi ng prinsipe ay naging napakaganda ng sapatos. "Maraming salamat, mahal na prinsipe," sabi na nagsasalitang sapatos. Napatingin si Jeboy sa sapatos ni Jason. Laking gulat niya nang mapansing kahawig ng mga ito ang nangyari sa nagsasalitang sapatos. "Tama ka, Jeboy. Tingnan mo." Binuka ni Jason ang ilang piraso ng tela na nakatakip sa kanyang sapatos at nakita ni Jeboy ang mga butas nito. Nakita niya rin ang bukang swelas, ang ilang palamuti at ilang lampas na pintura. "Sira-sira na ang sapatos mo?" Hindi makapaniwala si Jeboy. "Matagal nang sira ito. Nang bumuka na ang swelas, magpapabili na sana ako sa nanay ko. Kaso wala nang matitira para pambili ng gatas ng kapatid ko. Pero sa tulong ng tatay ko, nagawan namin ng paraan para magamit pa at mapaganda." Sobrang natuwa si Jeboy. "May makita rin kayang baghari at bituin ng sapatos ko? May prinsipe rin kayang maawa sa kanila? Sa kwento lang nangyari iyon. Pero may alam akong paraan para maging maayos, matibay at magara ang sapatos mo." Dinala ni Jason si Jeboy sa kanilang bahay at nagpatulong sa kanyang amang si Mang Daniel para pintahan ang sapatos ng sari-saring kulay. Matapos ay tinahian nila ang mga butas ng mga retaso. Naglagay din sila ng palamuti galing sa takip ng bote at kinulayan ang mga ito. Hindi halos makapaniwala si Jeboy sa laki na iginanda ng kanyang sapatos. Halos kasing gara na ito ng sapatos ni Jason. "Maraming salamat, Jason. Napakagara na rin ng sapatos ko. Hindi ko na rin maramdaman ang mga butas. Maraming salamat din po, Mang Daniel." "Walang anuman, Jeboy," tugon ni Mang Daniel. "Galingan mo sa inyong paligsahan at mag-aral kang mabuti." Kinabukasan, pagpasok sa eskwela ay natulala ang mga mag-aaral sa sapatos ni Jeboy. "Napakagara naman ng sapatos ni Jeboy," sabi ni Mario. "Oo nga, at makulay rin gaya ng sapatos ni Jason," dagdag ni Noni. Kung alam lang nila ang kwento na nagsasalitang sapatos. Bulong ni Jason sa sarili. At dito nagtatapos ang kwento ni Jeboy at ng kanyang pinakamagarang sapatos. Anong masasabi mo sa kwentong ito?